Pauwi na si Marvin mula sa maghapong trabaho, ngunit sa halip na karaniwang saya ng kanyang pag-uwi, dala niya ngayon ang bigat ng sama ng loob at galit. Kada hakbang niya sa mga kalye papalapit sa kanilang tahanan ay tila ba lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ilang ulit niyang kinuyom ang kanyang kamao at mariing huminga. Sinusubukan pakalmahin ang nag-aalap na galit sa kanyang dibdib. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Rhea. Agad nitong napansin ang nanilimahid na itsura ng mukha ni Marvin, ang pagkasimangot nito at ang tensyon sa bawat galaw ng kanyang katawan. "Marvin, anong nangyari?" Tanong ni Rhea habang lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Alam niyang may mabigat na problema, kaya't inaasahan niya ang isang seryosong kwento mula sa kanyang asawa. Hindi agad nakasagot si Marvin. Sa halip, umupo siya sa sofa at niluwagan ang kurbata, isang bagay na madalas niyang gawin kapag gusto niyang pakawalan ng kanyang galit. Bumuntong hininga siya ng malalim at sa wakas, nagsimulang magsalita. "Rhea, nilooban ng kumpanya natin," sabi niya, nanginginig ang boses sa pagitan ng galit at pagkabigo. Mabilis na napuno ng pagkabigla ang mukha ni Rhea. "Ano? Papaano nangyari yun? Sino ang may sala?" "Mga batang hamog," sagot ni Marvin, mariin at may halong poot sa kanyang tinig. "Hindi ko alam kung paano sila nakapasok, pero basta-basta nilang pinasok ang opisina. Pinilit nilang buksan ang ilang drawer at iniwan sila bas sa mga kalat ng mga dokumento. Ang masama pa, kinuha nila ang ilang mahahalagang papeles, mga kontrata, financial records, mga bagay na hindi basta-basta na dapat mapunta sa kami ng kung sino-sino." Habang nagsasalita si Marvin, kitang-kita ang lalim ng galit sa kanyang mga mata. Para bang sa bawat salitang binibigkas niya, lalong nabibigyan ng larawan ang mga batang hamog na nagdulot ng sakuna sa kanya. "Anong klaseng mga tao ang gagawa ng ganito?" tanong niya sa mas mababang tono, pero puno ng sama ng loob. "Walang takot na inisip nilang pwede nilang paglaruan ng aming pinaghirapan." Mahigpit na hinawakan ni Rhea ang kanyang kamay. Sinusubukang kalmahin ang kanyang asawa. "Marvin, alam ko mahirap ito, pero hindi ba't may mga security cameras naman sa opisina? Hindi ba't may mga bantay din na naka-duty tuwing gabi?" "Yun nga ang mas masakit, Rhea," tugon ni Marvin habang pinipilit pigilan ang kanyang luha ng galit. "Walang naka-duty kagabi dahil may problema sa schedule. At ang mga CCTV, hindi ko maintindihan kung paano, pero sira ang mga ito noong nangyari ang pagnanakaw. Parang sinadya nilang tiyakin na walang makakakita sa kanilang ginawa." Tumigil si Marvin, tila nag-iisip ng susunod na gagawin. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang nangyari. May malalim na paglabag na naganap, isang bagay na hindi niya matanggap, lalo na sa responsibilidad niya bilang leader ng kumpanya. Ang mga dokumentong nawala ay hindi lamang basta papel. Mahalaga ang mga ito sa negosyo at sa kanilang kinabukasan. "Hindi ito matatapos ng ganito, Rhea," bulong ni Marvin, puno ng determinasyon. "Hindi ako papayag na ang mga batang hamog na yan ang magbawasak sa lahat ng pinaghirapan natin. Kung kinakailangan makipag-ugnayan ako sa pulis, gagawin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi sila natututo ng leksyon." Napatingin si Rhea sa asawa, umaasang matutulungan niya ito na makahanap ng hustisya, kahit alam niyang magiging mahirap ito. Sa kabila ng pag-aalalang bumabalot sa kanya, sinikap niyang ibigay ang suporta na kinakailangan ni Marvin. Hindi lang basta mga papeles ang nawala. May bahagi rin ng puso at dangal ni Marvin na ninakaw. At hindi niya hahayaang mapunta ito sa mga maling kamay. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap ni Marvin at Rhea tungkol sa mga batang hamog na nagnakaw sa kumpanya, nanatiling tahimik si Rhea habang nagmamasid sa asawa. Kitang-kita niya ang pagod at galit na nakaukit sa mukha ni Marvin, na tila lalo lumalalim sa bawat minutong lumilipas. Nakaupo si Marvin sa sopa at tila hindi mapakali. Paulit-ulit na tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Pilit na nilulunok ang sama ng loob. Sa gitna ng tensyon, narinig nila may mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ang masasayang tawa ng mga bata ay umaalingaw-ngaw
sa tahimik nilang tahanan. Kung dati mga normal na ingay lang ito sa kanila, ngayong gabi ay para itong mga tunog na nagpapainit lalo ng ulo ni Marvin. Biglang bumangon si Marvin mula sa pagkakaupo at mabilis na lumapit sa bintana. Kitang-kita niya ang grupo ng mga bata na nagtatakbuhan sa harap ng kanilang bakuran. Masaya naglalaro at nagkakantahan. Sa halip ng umiti o magsawalang bahala, lalo pang nangitim ang mukha ni Marvin sa galit. Ano ba naman yan? Gabi na't lahat, pero ayaw pa rin tumigil ang mga batang to. Sigaw ni Marvin na ngayon ay kitang-kita ang iritasyon. Humakbang siya papunta sa pinto. Hinawi ito at lumabas. Halos hindi makapagsalita si Rhea sa pagkabigla. Alam niya naiirita si Marvin, pero hindi niya inaasahan na aabot ito sa ganitong pag-aakto. Hoy! Tumigil nga kayo! Galit na sigaw ni Marvin sa mga bata. Napatigil sa kanilang laro ang mga ito at agad na napatitig sa kanya. Kita ang gulat at takot sa kanilang mga mukha. Ayusin niyo ang oras niyo at umuwi na kayo sa mga magulang niyo. Ang iingay niyo eh! Parang wala kayong pakialam kung may mga taong gusto magpahinga rito. Dagdag pa niya habang mahigpit na nakakunot ang noo at hawak ang kanyang baywang. Isa sa mga bata ang marahang sumagot. Pasensya na po kuya. Akala po namin okay lang. Okay lang? Hindi ito park. Ang bakuran ko hindi lugar para sa mga kalokohan at ingay ninyo. Malakas na sabi ni Marvin bago lumakad pabalik sa kanilang bahay at pabagsak na sinara ang pinto. Sa loob ng bahay tahimik na nakamasid si Rhea. Halos hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Marvin. Sanay siyang nakikita ang asawa sa ilalim ng matinding pressure sa trabaho. Pero ang ganitong uri ng galit sa mga bata ay bago sa kanya. Hindi niya napigilan ang sariling magtanong, kahit alam niyang sensitibo ang issue. Marvin, parang masyadong matindi ang naging reaksyon mo. Mahina niyang tanong, pinilit na maging mahinahon ang boses. Pumikit si Marvin, pilit na nagpapakalma. Rhea, hindi mo naiintindihan. Sila ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa kumpanya. Mga batang hamog na walang iniisip, kundi ang manggulo. Kung hahayain natin sila maging komportable sa paligid, baka mas lalo silang maniwalang okay lang ang ginagawa nila. Naramdaman ni Rhea ang panghihinayang sa boses ng kanyang asawa. Subalit sa kabila nito, naroon ang lungkot sa kanyang puso. Paano na mga plano nila magkaanak? Paano na ang pangarap niyang magkaroon ng isang pamilya? Kung ganito ang trato ni Marvin sa mga bata, paano pa siya makakaasa na magiging mabuting ama ito sa kanilang magiging anak? Hindi man niya sinabi ng diretso, may kirot sa puso ni Rhea. Nanatiling tahimik siya. Ngunit sa kanyang mga mata ay nandoon ang pangarap ng isang pamilyang buo at masaya. Isang pangarap na unti-unting naglalaho sa ilalim ng anino ng galit ni Marvin. Isang Sabado ng umaga, abalang nag-aayos ng mga gamit si Rhea sa kanilang kwarto. Kahapon lamang ay natanggap niya ang imbitasyon mula sa kaibigan niyang si Liza para sa binyagan ng anak nito. At matagal na niyang inaasahan ang okasyong ito. Isa itong pagkakataon na magtipon ng kanilang mga kaibigan at bukod pa roon, minsan niyang pinangarap na maranasan din nila ito ni Marvin balang araw. Habang inaayos sa mga dadalhin, napansin niyang hindi man lang nakikialam si Marvin. Abala itong nagbabasa ng mga dokumento sa mesa. Seryosong-seryoso at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Marvin, aalis na tayo mamaya ha? Masayang sabi ni Rhea, pilit na tinutunaw ang lamig ng kanyang asawa sa pamamagitan ng magaan na tono. Hindi agad sumagot si Marvin, halatang wala siya sa mood para makinig. Lalo na't napakabigat ng mga problema sa kumpanya matapos ang nakawan. Napatingin lang siya ng bahagya kay Rhea bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papel. Rhea, baka hindi ako makakasama. Alam mo naman, marami pa akong kailangan tapusin. Hindi na lang ako pupunta. Malamig na sagot ni Marvin. Saglit na natahimik si Rhea, pilit na iniintindi ang kanyang asawa. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na kirot. Gusto niyang ibahagi ang masayang okasyong ito kay Marvin. Sana ay kasama niya ang kanyang asawa sa isang espesyal na araw na puno ng mga ngiti ng mga bata
at mga pamilya. Lumapit siya kay Marvin, nagbabaka sakaling mahikayat ito. Marvin, kahit saglit lang. Kaibigan natin si Liza. At matagal na rin niya tayong iniimbita sa binyag ng anak niya. Saka, maganda rin siguro kung makakapagpahinga ka. Kahit sandali. Masyado ka nang nahihirapan sa trabaho. Mahinahong sabi ni Rhea, pilit na inilalapit ang kamay sa kanyang balikat. Naramdaman ni Marvin ang paglapit ni Rhea, ngunit hindi siya nagbigay ng kahit anong emosyon. Sa halip, binitawan niya ang isang malalim na buntong hininga bago sumagot. Rhea, hindi ako mahilig sa mga ganitong okasyon, lalo na kung tungkol sa mga bata. Hindi ko makita ang halaga na pag-aaksayahan ng oras ng ganito. Lalo na't ang dami kong kailangan gawin sa trabaho. Sa puntong iyon, tila may pumutok sa damdamin sa puso ni Rhea. Matagal na siya nagtitiis sa malamig na pakikitungo ni Marvin sa mga bagay na may kinalaman sa mga bata. Hindi na lang ito tungkol sa binyag. Naroon ang mas malalim na pagkabigo sa kawalan ng interes si Marvin sa ideya ng pamilya. Isang bagay na matagal na niyang inaasam. Marvin, hindi mo ba naiisip? Paano kung isang araw magkaroon tayo ng sarili nating anak? Hindi ba't maganda ring maranasan natin ang ganito mga pagdiriwang? Tanong ni Rhea, may lungkot at pagkadismaya sa kanyang boses. Saglit na natigilan si Marvin. Tila naguluhan siya sa tanong ni Rhea, pero hindi nagtagal ay bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Rhea, hindi ito ang panahon para sa mga usapang ganyan. Alam mo naman ang mga nangyayari sa kumpanya. Mga batang hamog ang dahilan na lahat ng problema ko ngayon. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang masira pa ang mga plano ko dahil lang sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Naramdaman ni Rhea ang pighati sa kanyang puso. Ang inaasahan niya magiging masayang pag-uusap ay nauwi sa malamig na pagtatalo. Lumapit siya kay Marvin, sinubukang abutin ang kanyang mga kamay. Marvin, hindi ko laban sa trabaho mo. Pero hindi mo ba naiisip? Paano na ang pangarap natin ng isang masayang pamilya? Halos pabulong niyang sabi, sabay pakawala ng isang maliit na luha na pilit niyang pinipigilan mula kanina. Rhea, may iba pa akong priorities. Malamig na tugon ni Marvin, sabay balik sa kanyang mga papel. Para sa kanya, tila hindi na mahalaga ang pangarap na iyon. At tila ba isang bagay lang na pwede niyang kalimutan kung hindi ito matutugma sa mga plano niya sa buhay. Tuluyan na nasaktan si Rhea. Sa kanyang mga mata, unti-unti niya nakikita ang pagkawala ng pag-asa na isang araw, magiging masaya at buo ang kanilang pamilya. Tumalikod siya, bit-bit ang kirot sa kanyang dibdib, at lumakad palabas ng kwarto. Sa loob ng sasakyan, nag-iisa siyang tumungo sa binyagan. Iniisip ang mga pagkakataon na sasayang, mga pangarap na tila hindi na makakamtan, at ang malamig na katahimikan sa piling ng isang asawang hindi na yata naniniwala sa ideya ng pamilya. Kinabukasan habang nag-aayos si Marvin ng mga papeles, sa kanyang opisina sa bahay, narinig niyang tumunog ang doorbell. Agad na binuksan ni Rhea ang pinto at nakita ang isang batang lalaki na may bitbit na basket ng bulaklak. Maliit at mahiyain na bata at tila ba hirap ito magsalita. Ngunit nagbigay pa rin ng masiglang ngiti kay Rhea. Magandang umaga po ate. Bungad ng bata. Nagbebenta po ako ng bulaklak para makatulong sa pamilya ko. Baka gusto niyo pong bumili kahit isang piraso lang po. Napangiti si Rhea, agad siya naantig sa simpleng hiling ng bata at natuwa rin sa dalang bulaklak nito. Mga sariwa at makukulay na bulaklak na nagbigay ng kakaibang saya sa kanilang pintuan. Plano na niyang bumili, subalit narinig niya ang malalakas na yabag ni Marvin na palapit sa kanila. Anong kaguluhan to? Tanong ni Marvin habang sumilip sa pintuan. Na makita ang bata, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Humigpit ang kanyang mga mata at nakakunuot na muli ang kanyang noo. Isang tanda na hindi siya natutuwa. Bakit ka nandito? Wala kaming kailangan sa'yo. Sabi ni Marvin, mariing nakatingin sa bata. Ang bata naman tila natakot, ngunit pinili pa rin umiti kay Marvin at kay Rhea. Pasensya na po kuya.
Nagbebenta lang po talaga ako ng bulaklak para makadagdag sa gastos ng pamilya ko. Paliwanag ng bata, halos pabulong na lamang dahil sa kaba. Napatingin si Rhea kay Marvin, umaasang babaguhin nito ang tono at baka magpakita ng kaunting simpatya. Pero lalong tumigas sa mukha ni Marvin at biglang nagsalita ng malakas. Alam mo bang hindi ka dapat basta-basta pumupunta sa mga bahay na hindi mo kilala? Hindi ka namin kailangan dito. Marami akong ginagawa at wala akong oras para sa mga panlilimos o pag-aaksaya ng pera. Hindi inaasahan ni Rhea ang ganitong reaksyon. Halos hindi siya makapagsalita. At kahit siya'y nahihiya sa naging pakikitungo ng asawa sa batang nag-aalok ng bulaklak, ang bata, bagaman halatang nasaktan, ay tumango na lamang at tahimik na tumalikod. Bago pa man tuluyang makalayo ang bata, mabilis na kumilos si Rhea at tinawag ito. Sandali lang! Bibili ako! Sabay abot ng pera sa bata, kapalit ng isang maliit na bulaklak. Nagpasalamat ang bata at mabilis na umalis. Natatakot na baka muli siya mapagalitan ni Marvin. Pagkasara ng pinto, tumingin si Rhea kay Marvin. Kita ang lungkot at pagkabigo sa kanyang muka. Hindi na niya napigilan ang sarili at nagtanong. Marvin, hindi mo ba naisip na kailangan din ng mga batang katulad niya ng tulong? Wala ka na bang natitirang kabaitan para sa kanila? Tumalikod si Marvin at bumalik sa kanyang mesa. Pilit na iniwasang makipagtalo. Rhea, hindi mo naiintindihan. Sa dami ng problema ko sa kumpanya, sa lahat ng kabataang gumulo sa negosyo natin, wala na akong interes na makitungo sa mga bata. Hindi sila ang solusyon sa problema ko. Hindi na napigilan ni Rhea ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Marvin, mariing binitawan ang mga salitang matagal na niyang naisabihin. Alam mo Marvin, hindi mo ba naiisip? Paano kung tayo mismo ay may anak na kailangang kumayod para lang makatulong sa atin? Wala ka bang awas sa mga batang nangangailangan? Alam ko ang epekto ng mga batang hamog sa negosyo mo. Pero hindi ba't lahat sila ay nagdadaan sa hirap? Sa mga problemang di nila kontrolado? Nanatiling tahimik si Marvin, hindi niya nais marinig ang ganitong usapan. Lalo na't patungkol sa mga batang hindi niya kilala at hindi niya pinapahalagahan. Ang ideya ng pamilya at pagkakaroon ng sariling anak ay tila isang bagay na hindi niya kayang yakapin. Hindi habang nararamdaman pa rin niya ang galit sa mga batang sumira sa kanyang tiwala. Sa kabila ng malamig na sagot ni Marvin, hindi na sumagot pa si Rhea. Sa halip, lumayo siya. Tanga ng bulaklak na binili niya sa bata. Sa bawat hakbang palayo kay Marvin, lalo lumalalim ang kirot sa kanyang puso. Para bang sa simpleng pagtanggi ng kanyang asawa, sa batang iyon ay tuluyang naglaho ang pangarap niyang buuin ang kanilang sariling pamilya. Isang hapon habang si Marvin ay nasa kalagitnaan ng pagtatrabaho sa opisina sa kanilang bahay, dumating ang kanyang matagal ng kaibigan at kasamahan sa negosyo na si Leo. Kasama ni Leo ang kanyang panganay na anak na si Andre, isang 20 taong gulang na estudyante na naghahanap ng internship para sa kanyang kursong Business Administration. Alam ni Leo na si Marvin ang tamang tao na maaaring makatulong kay Andre para sa practical na karanasan sa negosyo. Kaya nagdesisyon siyang dumaan sa bahay nito. Masigla ang pagbati ni Rhea na makita ang mag-ama at agad na pinapasok ang mga ito sa sala. Sinamahan ni Rhea si Leo at Andre habang hinihintay si Marvin na mabilis namang bumaba mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Ngunit sa kabila ng masayang pagsalubong ni Rhea, agad na napansin ni Leo ang seryosong ekspresyon ni Marvin na tila hindi natutuwa sa biglaang pagbisita. Pare, salamat sa oras mo. Bungad ni Leo. May konting pabor lang sana akong hihilingin. Ito nga pala si Andre, anak ko. Alam kong abala ka, pero sana ay maipasok mo siya sa kumpanya bilang intern, kahit ilang buwan lang. Alam ko marami siyang matututunan mula sa'yo. Nagulat si Rhea sa biglang pag-iba ng itsura ni Marvin. Imbis na mainit na pagtanggap ang ibigay, nanatili siyang malamig. Tila hindi interesado sa kahilingan ng kaibigan. Leo, pasensya na, pero hindi ito ang tamang panahon para sa mga ganitong bagay. Mariing sabi ni Marvin habang umiiwas ang tingin kay Andre. May mga komplikadong isyu kami ngayon sa kumpanya at hindi ito lugar para sa mga baguhan.
Kailangan ko ng mga taong may sapat na karanasan, hindi yung pag-aaralin pa ng ganito. Nakaramdam ng pagkapahiya si Leo sa sinabi ng kaibigan at agad niya sinubukang paliwanagan ang kanyang hiling. Pare, hindi naman permanente ang hiniling ko. Intern lang si Andre at kahit basic na task lang sana. Magpapatulong sana kami sa'yo dahil alam kong marami siyang matututunan sa'yo. Ngunit nanatiling matigas si Marvin. Hindi ito tungkol sa pagtulong, Leo. Ayoko lang ng abala. Wala akong oras para mag-asikaso ng mga bagay na wala naman direktang tulong sa kumpanya. Pasensya na, pero hindi ko kaya pag-aksayahan ng panahon ng mga ganitong bagay. Hindi na nakatiis si Rhea. Kitang-kita niya ang pagkapahiya ni Leo at ang lungkot sa mukha ni Andre. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang maibigay ni Marvin ang pagkakataon kahit papansamantala lamang. Sa isang batang gustong matuto at magtagumpay. Lumapit siya kay Marvin at sinubukang ibaba ang kanyang boses. Pilit na nagpipigil ng emosyon. Marvin, kaibigan natin si Leo. Hindi naman masama kung tutulungan natin si Andre. Isa itong magandang pagkakataon na makatulong. At sino pa bang magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan kundi tayo na may kakayahan? Bulong niya, nagbabaka sakaling mapukaw ang damdamin ng asawa. Nagkibit-balikat si Marvin, tila walang nadama sa sinabi ni Rhea. Rhea, hindi mo naiintindihan. Hindi ito charity. Hindi ako nagtatayo ng negosyo para sa mga batang nangangailangan ng internship. Isa pa, pagkatapos sa mga nangyari sa opisina, dahil sa mga batang hamog, hindi ko kailanman hahayaan na ang ganitong klaseng kabataan ang magdulot pa ng problema. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rhea ang luha sa kanyang mga mata. Napansin ni Leo ang kanyang pinagdadaanan, kahit nagpa siyang umalis na upang maiwasan pang lumala ang sitwasyon. Bago sila lumabas ng pinto, humarap si Leo kay Marvin at may bigat sa boses na magsalita. Pare, sana maintindihan mo na hindi lahat ng kabataan ay katulad ng iniisip mo. Ang mga batang ito ay may pangarap, may mga gustong patunayan. Pero salamat na rin sa oras mo. Pagkaalis ni Leo at Andre, nanatili sa sala si Rhea. Tinatanaw ang likod ng asawa habang ito ay tahimik na umakyat pabalik sa kanyang opisina. Hindi na niyang pinigilang magsalita at binitawan niya mga salitang matagal nang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Marvin, hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. Ang mga simpleng bagay na tulad nito, mga pagkakataon para makatulong. Dati ay mahalaga rin ito sa'yo. Pero ngayon, para may matigas kang pader na hindi ko na mahawakan. Saglit na natigilan si Marvin sa kanyang pag-akyat sa hagdan. Ngunit hindi siya lumingon kay Rhea. Patuloy lamang siya naglakad pataas. Iniwang nag-iisa si Rhea sa sala. Bitbit ang kirot at pagkabigong nagpatong-patong sa loob ng maraming buwan. Sa kanyang puso, unti-unting nawawala ang mga pangarap niya ng masayang pamilya. Isang pangarap na tila unti-unting nalilibing sa ilalim ng malamig na paninindigan at takot ni Marvin sa mga kabataang sanay bahagi ng kanilang hinaharap. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Leo at ang pagtanggi ni Marvin na tulungan si Andre, isang bagong eksena ang naganap na nagbigay ng mas lalong kalungkutan at pagkabigo kay Rhea. Linggo ng hapon, tahimik ang buong paligid habang nagbabasa si Rhea sa sala. Sinusubukang iwasan ang bigat ng mga nakaraang insidente. Si Marvin naman ay abala pa rin sa kanyang mga papeles sa opisina sa itaas. Biglang narinig ni Rhea ang masasayang hiyawan ng mga bata sa labas ng kanilang bahay. Paboritong tambayan ng mga bata sa kanilang kapitbahayan ang bakanting lote sa tapat ng kanilang bahay. Nakita niya ang ilang batang nagtatakbuhan, may hawak na mga lobo at maliliit na regalo. Tila may maliit na pagdiriwang na nagaganap. At naririnig niya ang halakhak at masasayang kantahan ng mga bata. Naglakad si Rhea patungo sa bintana at bahagyang ngumiti sa kagalakang nararamdaman ng mga bata. Sa likod ng kanyang isipan, nanumbalik ang pangarap niyang magkaroon din ng sariling anak na magbibigay kulay at saya sa kanilang bahay. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay kaagad na napawi nang biglang lumabas si Marvin mula sa bahay. Ang ingay naman dito! Sigaw ni Marvin habang palapit siya sa mga batang naglalaro sa kanilang bakuran. Halatang inis na siya sa mga masasayang bata na walang ibang nais
kundi magsaya. Agad na humarap si Marvin sa mga bata at sa masamang tono ay tinanong, "Sino sa inyo ang nag-imbento ng ganitong ingay dito? Hindi nyo ba alam na may mga tao nagpapahinga sa paligid?" Nagkatinginan ng mga bata, takot at nahihiyang sumagot. Isa sa mga batang babae ang marahang nagsabi, "Pasensya na po kuya, nagsiselebrate lang po kami kasi birthday ni Kuya JJ." Hindi nakaramdam ng simpatya si Marvin at tinawag ang kapitbahay nilang si Aling Linda, ang lola ng batang nagdiriwang. "Linda, hindi ba pwedeng kayong pumili ng ibang lugar? Ginagawa niyo ng playground ang tapat ng bahay namin. Hindi tama to, lalo na kung gusto niyo respetuhin kayo dito sa komunidad." Nagmamadaling lumapit si Aling Linda, hiyang-hiya sa mga pangyayari. "Pasensya na Marvin, sandali lang naman tong kasiyahan ng mga bata. Hindi namin nais na mga ambala." Ngunit hindi nagpaawat si Marvin. "Aling Linda, ang respeto ay nakuha sa tamang asal. Kung gusto niyong matutunan ng mga batang ang disiplina, kailangan nilang malaman na hindi lahat ng lugar ay pwedeng gamitin kung kailan nila gusto." Malamig niyang sabi bago bumalik sa loob ng kanilang bahay. Iniwan ng mga batang tulala at ang mga magulang na nagulat sa kanyang mga salita. Sa kanyang kinatatayuan, halos hindi makapaniwala si Rhea sa nakita. Hindi na niya napigilan makialam, kaya lumabas siya sa pinto at nilapitan ng mga bata at si Aling Linda na nahihiya at tila gustong umalis na lamang para hindi na masangkot sa gulo. "Pasensya na po kay Marvin. Wala naman pong problema sa akin at masaya akong makita kayo nag-e-enjoy dito." Sambit ni Rhea pilit na binabawi ang galit ng kanyang asawa. Ngumiti ang mga bata at ang ilan sa kanila ay lumapit kay Rhea para magpasalamat. Ngunit sa kabila ng pagbalik ng kasiyahan, alam ni Rhea na malalim na ang sugat na nilikha ni Marvin sa kanyang damdamin. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, naramdaman niya ang matinding kalungkutan sa hindi magkatugmang pananaw nila sa buhay. Pagpasok ni Rhea sa loob ng bahay, nadatnan niyang nakaupo si Marvin sa sala. Hawak pa rin ang mga papeles at walang bahid ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Lumapit siya rito at sa wakas ay hindi na niya mapigilan ang bugso ng damdamin. "Marvin, hindi mo ba nakikita? Hindi lahat ng bata ay kaaway. Hindi lahat sila ang sisira sa mga plano mo. Minsan, kailangan lang nila ng konting kalagayahan. At sa tuwing makikita ko silang nag-e-enjoy, naiisip ko kung paano kung may sarili tayong anak na magbibigay kulay sa buhay natin." Nangungusap si Rhea, puno ng sakit sa kanyang tinig. Nag-angat ang tingin si Marvin, ngunit imbis na simpatya ang ipakita, nanatiling malamig ang kanyang sagot. "Rhea, ayoko ng gulo. Hindi ko kayang isipin ang posibilidad ng isang pamilya, lalo na kung ang mga bata sa paligid ko ay nagdadala ng ganitong abala." Halos mapaiyak si Rhea sa sagot ni Marvin. Lumayo siya, pilit na tinatago ang mga luhang gustong kumawala. Sa kabila ng lahat ng pagtatangkang bumuo ng pamilya, tila ba nawawala na ang pag-asa niyang magiging masaya sila sa pangarap na pamilya. Isang pangarap na patuloy na mawawasak sa malamig at patigas na puso ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang linggo mula nang tumindi ang pagkakaibang pananaw ni na Marvin at Rhea tungkol sa mga bata, napansin ni Marvin ang kakaibang pagbabago sa routine ni Rhea. Madalas ito umuwi ng mas gabi kaysa dati. At kung dati masigla at masayahin itong bumabalik sa bahay, ngayon ay laging pagod at tila may mabigat na dinadala. Isang gabi habang nakaupo si Marvin sa sala at abalang nagbabasa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Naglakad siya papunta sa pintuan at agad na sinalubong si Rhea, na bakas ang pagod sa muka habang nilalapag ang kanyang bag. "Rhea, napapansin ko, lagi kang late umuwi itong mga nakaraang araw." Sabi ni Marvin, pilit na nagpapakalmang hindi magtanong na may halong galit. "May bago ba sa trabaho mo? O may kailangan ka bang tapusin na hindi mo nababanggit?" Ngumiti si Rhea, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Oo. Marami nang kailangan ayusin. May ilang proyekto lang na kailangan tapusin." Sagot niya, pinilit gawing casual ang tono ng kanyang boses. Nakita ni Marvin ang pag-iwas sa mga mata ni Rhea, at sa kabila ng kanyang tahimik na pag-aalala, sinubukan pa rin niya magtanong na mas malalim. "Talaga?
Pero bakit parang mas pagod ka kaysa dati? Baka naman may iba pang nangyayari na hindi mo sinasabi sa akin. Bahagyang natigilan si Rhea, tila nag-iisip na magandang sagot. Maraming inaasikaso, Marvin. Alam mo naman, kapag may kailangan tayong tapusin, minsan kailangan maglaan ng mas mahabang oras kaysa sa nakasanayan. Siguro ay hindi na lang ako sanay sa overtime. Ngunit hindi mapakali si Marvin. Pakiramdam niya ay may kulang sa mga sagot ni Rhea. Parang may ibang dahilan sa likod ng pagod at pagkahuli nito sa pag-uwi. Alam niyang normal lang ang stress sa trabaho. Ngunit ang antas ng pagod ni Rhea at ang tila palaging iwas sa usapan ay nagpapalakas sa kanyang hinala. Habang nag-uusap sila, biglang nag-ring ang cellphone ni Rhea. Agad niya itong kinuha mula sa bag at mabilis na tiningnan. Hindi nagtagal ay in-off niya ang screen nang hindi man lang tinignan kung sino ang tumatawag. Napansin ito ni Marvin at mas lalo siyang nagtaka. Kanina pa ba yung tawag na yan? Bakit hindi mo sinagot? Tanong niya. Tila nais malaman kung may kinalaman ng tawag sa dahilan ng pagod ni Rhea. Hindi napigilan ni Rhea ang bahagyang pagkagulat, ngunit agad siyang umiti. Pilit na nagiging kalmado. Wala yun, Marvin. Baka trabaho lang din, pero hindi naman importante. Nagkibit balikat si Marvin at sinubukang magpakalma, ngunit sa likod ng kanyang isip ay nananatili ang mga tanong. Bago pa man makasagot muli si Marvin, tumalikod si Rhea at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Halatang nais tapusin ang usapan. Naiwan nag-iisa si Marvin sa sala. Nakatulala, pinipilit intindihin ang tunay na nangyayari. Habang nakatingin sa direksyon ng kanilang kwarto, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Iniisip ang posibilidad na may lihim na tinatago si Rhea. Ang pagod at ang iwas nito sa usapan ay tila nagpapahiwatig na hindi lamang basta trabaho ay nagpapahirap sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, pinili ni Marvin na manahimik muna at hintayin ko sa magbukas si Rhea tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagod. Kahit may bahagi sa kanya na takot sa kung ano ang maaaring malaman. Makalipas ang ilang araw mula sa huling pag-uusap nila tungkol sa mga late na pag-uwi ni Rhea, napansin ni Marvin na tila lalo pang tumindi ang pagkapagod ng asawa. Sa tuwing magkakasama sila sa hapunan, halatang wala ng enerhiya si Rhea. Ang dati nitong masiglang boses at kwento tuwing gabi ay napalitan ng mahinang boses at simpleng tango o oo sa mga sinasabi niya. Isang gabi, habang nagluluto si Rhea ng hapunan, nakita ni Marvin na bigla itong huminto at napaupo sa tabi ng kusina. Halatang pinipilit nito manatiling matatag, pero nakita niyang tumungo ito at huminga na malalim. Tila pilit na pinapakalma ang sarili mula sa pagod. Agad na lumapit si Marvin, may halong pag-aalala at pag-usisa. Rhea, okay ka lang ba? Parang lalo ka napapagod nito mga nakarang araw. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napangiti si Rhea, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Marvin, okay lang ako. Baka nga stress lang sa trabaho. Maraming kailangan tapusin. Kaya siguro na-overwhelm lang ako. Hindi napigilan ni Marvin na magtaas ng kilay. Ramdam ang pamilyar na sagot na parang masyadong madaling dahilan. Pero hindi ka naman dati ganito kapag stress. Ngayon para bang kahit simpleng gawain, ay hirap na hirap ka na, Rhea. Sigurado ka bang okay ka lang? Bahagya na tahimik si Rhea, tila nag-iisip na magandang isasagot. Siguro, kulang lang ako sa tulog. Alam mo na, minsan di ko makontrol ang mga oras ko sa opisina. Tapos may mga projects na talagang hinihingi ang focus ko. Sabi niya, pilit ang umiti para kumbinsihin si Marvin. Ngunit hindi pa rin mapakali si Marvin. Alam niya ang kakayahan ni Rhea na mag-manage ng oras kahit gaano pa ka-busy sa trabaho. At ang biglaang pagkaubos ng kanyang enerhiya ay tila hindi tugma sa palusot na sinasabi ng asawa. Sumagi sa isip ni Marvin ang posibilidad na may mas malalim na dahilan sa likod ng pagod nito. Ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin pa ito ng mas malalim. Nakita ni Marvin ang pagtayo ni Rhea at pagbalik nito sa pagluluto. Pilit na nagiging normal sa harap niya. Tumalikod siya at bumalik sa mesa. Iniisip ang posibilidad na may malaking problema si Rhea na hindi sinasabi sa kanya. Tahimik siyang umupo. Pinagmamasdan ng asawa
habang abala ito naghahanda ng hapunan. Ngunit sa kanyang isipan ay lalong lumalakas ang hinala. Habang kinakain nilang hapunan, hindi mapigilan ni Marvin ang sarili na tanungin si Rhea muli. Baka naman, may iba pang dahilan, Rhea. Wala ka bang gustong ikwento sa akin? Tumigil si Rhea at tumingin kay Marvin, tila nagulat sa biglaang tanong. Ngunit bago siya makasagot, ngumiti lamang ito at sinabing, Wala, Marvin. Huwag ka na mag-alala sa akin. Siguro nga kailangan ko lang na magpahinga ng mas maayos. Hindi na kumbinsi si Marvin, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili na mag-usisa pa. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagod at tila pag-iwas ni Rhea sa mga tanong niya. Subalit, natakot siyang malaman ang posibleng sagot. Mula noong huling beses na nag-uusap sila tungkol sa pagkapagod ni Rhea, hindi na mapigilan ni Marvin ang kanyang mga hinala. Hindi siya makatulog na maayos sa gabi. Iniisip ang kakaibang kilos ni Rhea at ang tila pag-iwas nito sa kanyang mga tanong. Na maubos ang kanyang pasensya, nagdesisyon si Marvin na maglagay ng CCTV sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Hindi para maniktik, ngunit para malaman kung may hindi ba talaga sinasabi sa kanyang asawa niya. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Marvin na may kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan na naganap tuwing wala siya. Isang gabi, matapos ang ilang oras na panonood sa mga naitalang video mula sa CCTV, nagulat siya sa kanyang nakita. Habang nanonood, kitang-kita niya si Rhea na nagbubukas ng pinto para sa isang grupo ng mga batang palaboy. Halatang pagod ang mga bata, may mga madudungi sa damit at tila hindi sanay sa pagpasok sa isang malinis at maayos na bahay. Agad silang inihatid ni Rhea sa kusina, kung saan inilabas niya ang ilang pagkain mula sa refrigerator at iniinit ito para sa mga bata. Kitang-kita ni Marvin ang masuyong pag-aalaga ni Rhea habang pinapakain ang mga bata. Tila may luhang nananalaytay sa kanyang mga mata habang binabantayan ang mga ito. Habang pinapanood ang video, hindi mapakali si Marvin. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng eksena sa kanilang sariling bahay. Ramdam ang bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Lalo na't alam niya hindi niya gusto ang mga batang palaboy na tingin niya ay maaaring magdala ng gulo. Para kay Marvin, ang mga batang katulad nila ay sumira sa kanyang kumpanya at sa kanyang tiwala sa mga tao sa paligid niya. Nang matapos ang video, nakaramdam si Marvin ng pagkalito. Hindi niya alam kung paano lalapitan si Rhea o kung anong sasabihin sa nalaman. Tinitigan niya ang mga larawan ng mga batang dinala ni Rhea sa kanilang tahanan. Mga batang hindi kilala, walang relasyon sa kanila, ngunit pinapakain at inaalagaan ito na parang sariling anak. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Marvin. Nang sumapit ang gabi at narinig niyang bumukas muli ang pinto ng bahay, bumaba siya at nakita si Rhea kasama ang ilang bata. Hawak ang mga ito sa kamay, papunta sa kusina. Saglit na natigilan si Rhea sa pagkakita kay Marvin sa tabi ng hagdan. Nagulat at halatang nahuli sa kanyang ginagawa. Marvin. Sambit ni Rhea, hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, huminga ng malalim si Marvin at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Rhea, ano ang ginagawa mo? Kanino ang mga batang to? At bakit sila nandito sa bahay natin? Tanong ni Marvin, pilit at pinipigilan ang tono ng kanyang boses, ngunit halatang puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Tahimik si Rhea sa loob ng ilang segundo, ngunit sa wakas ay binitawan niya ang kanyang pinakatatagong-tagong lihim. Marvin, matagal ko na silang tinutulungan. Mga batang palaboy sila na walang makain, walang tirahan. Hindi ko sila kayang iwan sa kalye, lalo na't kaya naman natin silang pakainin, kahit papaano. Alam kong ayaw mo sa mga bata, lalo na sa mga batang hamog. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Napuno ng emosyon si Marvin, hindi alam kung magagalit ba o maaawa. Para sa kanya, malinaw na ito ang dahilan kung bakit laging pagod si Rhea. Ang palihim na pag-aalaga nito sa mga batang palaboy na kinalaban ng kanyang puso mula pa noon. Nais niyang sumigaw,
Nais niyang paalisin ng mga bata, ngunit hindi niya magawa. Rhea, alam mo namang hindi ko gusto ang mga ganito. Sabi ni Marvin, ngunit ngayon ay mas mababa ang tono ng boses niya. Halatang may pighati sa kanyang boses. Alam mo kung anong ginawa ng mga batang katulad nila sa kumpanya ko. Alam mo ang galit ko sa mga batang walang disiplina at walang respeto sa pag-aari ng iba. Tahimik na tumingin si Rhea kay Marvin. May luha sa kanyang mga mata. Marvin, hindi lahat ng bata ay katulad ng mga batang nagnakaw sa kumpanya mo. Sila ay mga inosente na nagugutom, nangangailangan ng tulong. Kung hindi ko sila matutulungan, sino pang gagawa nito? Walang masabi si Marvin habang nakatitig kay Rhea at sa mga batang kasama niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot. Naisip niya ang posibilidad na ang ganitong uri ng kabutihan at pagkalinga ay bahagi ng pangarap ni Rhea na magkaroon sila ng sariling anak. Isang bagay na unti-unti niyang nililimot at binabalewala dahil sa sariling galit. Saglit na katahimikan na bumalot sa kanilang paligid. Sa ilalim ng anino ng mga ilaw sa kusina, tumalikod si Marvin at tumungo sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga damdaming pilit niyang nilalabanan. Ang galit, ang pangamba, at ang malalim na pag-unawa na unti-unting kumakatok sa kanyang puso, sa kabila ng mga sugat na nakaraan. Matapos sa pag-uusap nila noong gabing iyon, magdamag na hindi makatulog si Marvin. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Rhea, na sinekreto nito ang pagtulong sa mga batang palaboy dahil alam niyang magagalit siya. Ramdam ni Marvin ang kirot sa dibdib. Alam niyang may dahilan ng bawat hakbang ni Rhea, ngunit hindi niya inaasahan na matatakot ito mag-open up sa kanya dahil sa kanyang galit. Kinabukasan bumangon si Marvin ng maaga at bumaba sa kusina. Tahimik siya naupo sa mesa. Hinihintay si Rhea na nagulat na makita siya roon. Maaga nagising kaysa karaniwan. Marvin, gising ka na pala. Bati ni Rhea halatang may kaba sa kanyang boses. Tumingin si Marvin sa kanyang asawa. Nakikita ang bakas ng pagod sa mga mata nito. At higit pa roon, ang mga alaalang pilit nitong itinago. Alam niya mahirap kay Rhea ang bawat gabi ng pagtulong. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal na pagtitiis na kinakailangan nito para hindi mabuko sa kanyang lihim. Rhea, nagsimula si Marvin. Hindi alam kung paano bibigyang hustisya ang sasabihin. Pasensya ka na. Alam ko masyado ako naging matigas. Sa'yo, sa mga bata, sa lahat. Nakita ko kung paano silang umiti, kung paano sila tumatawa habang kasama ka. Hindi ko nakita yun dati, kasi puro galit lang ako sa puso ko. Pero Rhea, nakita ko ang saya nila, at higit sa lahat, ang saya mo. Hindi makapagsalita si Rhea, tila hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya mula sa kanyang asawa. Ngunit nanatili siyang tahimik, hinihintay ang mga susunod na sasabihin ni Marvin. Mali ako. Patuloy ni Marvin habang pilit na inaalis ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Mas pinairal ko ang takot at galit sa nakaraan. Sinekreto mo ito dahil alam mong hindi kita maiintindihan. At sa palagay ko, hindi ko talaga naintindihan noon. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano kahalaga para sa iyo ang tumulong sa kanila. Kung paano mo sila binibigyan ng pag-asa at saya na kahit kailan ay hindi ko nagawang ibigay. Naramdaman ni Rhea mainit na pagdaloy ng kanyang luha. Sa wakas, ang taong pinakamamahal niya, ang taong inakala niya hindi na magkakaroon ng puwang sa puso para sa mga batang nangangailangan, ay nagpapakumbaba at humingi ng tawad. Na makuha niya ang lakas ng loob, lumapit siya kay Marvin at tinawakan ng kanyang kamay. Marvin, alam ko mahirap para sa'yo. Alam ko may malalim kang sugat dahil sa mga nangyari sa kumpanya mo. Pero kahit kailan, hindi ko gusto magkaroon tayo ng lamat dahil sa galit. Pinili kong tulungan ang mga batang ito dahil alam kong kaya nating maging bahagi ng kanilang pangarap. Isang pangarap na sana
maging pangarap din natin. Pabulong na sabi ni Rhea. Hinawakan ni Marvin ang kamay ni Rhea at tumango. Rhea, kaya mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Gusto kong matutunan kung paano ka nagiging masaya sa pagtulong sa kanila. Gusto ko subukang intindihin ang pananaw mo, kahit pa mahirap para sa akin. Sana'y matulungan mo kung buksan muli ang puso ko para sa mga batang nangangailangan. Ngumiti si Rhea at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pag-asa. Sa simpleng paghingi ng tawad ni Marvin at sa bukas nitong pag-amin ng sariling kahinaan, nakita niya ang posibilidad ng isang bagong simula. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para rin sa mga batang natulungan niya at balang araw sa kanilang sariling pangarap na maging isang masayang pamilya. Sa araw na iyon, nagsimula si Marvin na unti-unting alamin ang mundo ng pagtulong sa mga batang palaboy. Kasama ni Rhea, natutunan niya makita ang ligaya sa mga simpleng ngiti at sa bawat oras na ginugugol niya sa kanila. Unti-unting nabago ang malamig na pader na kanyang itinayo. Ang galit at takot ay pinalitan ng kabutihan at pagmamahal na sa wakas, natutunan niyang yakapin. Makalipas ang ilang taon, unti-unting nagbago si Marvin. Ang galit at takot na minsang bumalot sa kanyang puso ay napalitan ng bagong pananaw at bukas na damdamin. Sa tulong ni Rhea, natutunan niyang mahalin ang mga batang kanyang dating itinatakwil. Sa bawat gabing uuwi si Rhea, kasama ang mga batang palaboy, sinimula ni Marvin na maging bahagi ng kanilang munting pamilya. Mga hapunan na puno ng kwentuhan, tawanan at ligaya. Isang gabi habang pinagmamasdan niya si Rhea na masaya nag-aasikaso ng hapunan para sa kanilang mga bisitang bata, napagtanto ni Marvin na sa kabila ng kanyang dating takot at galit, ang pagtulong pala ang nagdala ng kakaibang saya sa kanyang buhay. Sa bawat batang natutulungan at bawat ngiting nakikita niya sa kanila, unti-unting nabubura ang kanyang mga hinanakit sa nakaraan. Natutunan niyang ang mga batang ito ay hindi kaaway, kundi mga munting nilalang na nangangailangan ng pag-aaruga at pag-asa. At sa paglipas ng panahon, ang pinapangarap nilang pamilya ni Rhea ay nagkatotoo. Isang araw, biniyayaan sila ng isang anak, isang masayahing batang lalaki na agad na nagdala ng liwanag at saya sa kanilang tahanan. Pinalaki ni Marvin ang kanilang anak sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Pinapaalala ang halaga ng pagtulong sa mga nangangailangan. Kasama si Rhea, itinuloy nila ang advokasya sa pagtulong sa mga batang palaboy. Ngunit ngayon ay mas matibay at masaya na ang kanilang pamilya. Naging inspirasyon si Marvin sa komunidad, isang ehemplo ng pagbabago at pagpapakumbaba. Mula sa pagiging taong puno ng takot sa mga bata, siya ngayon ang taong may pinakamalaking puso para sa mga nangangailangan. Nakilala siya sa kanilang lugar bilang isang taong bukas ang bahay para sa mga batang walang masilungan. At bawat bata na kanyang natulungan ay nagdala ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Ngayon, sa tuwing magkasama sina Marvin at Rhea, kasama ang kanilang anak, ay napupuno ang kanilang tahanan ng kasiyahan at pagmamahal. Hindi natakot si Marvin, hindi napuno ng galit. Sa halip, natutunan niya ang tunay na kaligayahan ay hindi sa pera o tagumpay sa trabaho, kundi sa pagtulong sa iba, sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit at sa pamilyang buo, puno ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa wakas, natupad ang pangarap ni Marvin at Rhea, isang masayang pamilya na hindi lamang para sa kanilang anak, kundi pati na rin sa mga batang tinuring nilang sariling pamilya. Ang pamilyang minsan pinangarap ni Rhea ay ngayon ay naging realidad. At si Marvin, ang taong minsang nilamon ng takot, ay naging isang mas mabuting tao na puno ng pagmamahal at malasakit.